Yan. O, basahin natin to ha. Kaalyado ni Velasco, ayan ha, ayan. Sa Kamara, tinaasan ng budget. Kaalyado ni Cayetano, binawasan. Si Lacson po nagsabi nito ha, hindi ho ito kaalyado. Okay? Nakatanggap ng mas mataas na budget ang mga kaalyado ni Velasco sa Kamara, habang binawasan naman ang budget ng mga kaalyado na pinalitan nitong si Taguig Representative Cayetano. Salamat. Ito na nga, sabi nito, napansin ito ni Senator Lacson, partikular sa mga inilaang pondo sa ilalim ng budget. Okay, sinabi ni Lacson na nagkaroon ng palitan ng leader ay nagkaroon ng pagbabago na inilaang mga pondo. Kapansin-pan din ayon sa senador na nagrehistro na dagdag sa pondo ang malalapit sa bagong speaker. Sa madaling salita, yung barkada ni Velasco, mas mataas na daw ang budget. Okay? Kabilang sa tinutukoy ni Lacson na nagkaroon ng budget cut ay si Camarines Sur Representative Villafuerte. Di ba? Siyempre, dikit siyang kay Cayetano, kaya binaba naman yung budget. Okay? Habang nadagdagan naman ng budget sa mga lalawigan ng Albay at Benguet. Ani ni Lacson, wala namang naging pagbabago sa budget ng distrito ni Cayetano. Okay? Una ng pinuna ni Lacson na masyadong mataas na budget ng ilang distrito, ganito. Ang ibang distrito ay tumanggap ng hanggang 15 billion habang may distrito na 620 million lang ang budget. Di ba ang saya-saya? Tagaytay View, welcome to Banateros ha. Grabe naman. Madaling salita mga kababayan, magtrabaho pa kayo. Maghirap pa kayo sa trabaho ninyo para yung tax nyo mapunta dun sa barkada. Hindi ako nagsabi si Lacson ha. Paano ba nangyari ito? Paliwanag natin, okay? Ito yung balita ha, papakita ko sa inyo. Para maintindihan ninyo ha. May napuna raw si Senador Panfilo Lacson sa isinumiting bersyon ng Kamara ng pambansang budget. Habang nabawasan ang alokasyon ng mga kaalyado ni dating Speaker Alan Peter Cayetano. Nadagdagan naman ang sa mga taga-suporta ng bagong Speaker, Lord Alan Velasco. Ay, ang kapal mo Ito na sinasabi ni Cayetano. Pero ang pinuno ng House Committee on Appropriations, iginigiit na wala silang pinakialaman dito. Wala daw sila. Wala daw silang pinakialaman. Ito ang dahilan nila ha. Sa pagsilip daw ni Senador Michelle K. Bernadette, salamat po. Ito yung rason nila ha, tingnan ninyo. Oy, Glynis! Bersyon ng Kamara ng 2021 budget. Nakita raw na nabawasan ang pondo sa mga distrito ng mga kaalyado ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, habang nadagdagan naman daw ang sa mga distrito ng mga kakampi ng bagong House Speaker. Alam mo, ang kapal ng mukha, no? Alam mo, hindi ko maintindihan kung gaano kakapal yung mukhang kapapalit lang, pinalitan na kagad yung budget. Ang lupit! Ang lupit! Hindi ako nagsabi niyan ha. Baka ako pagbintangan nyo, sa akin kayo magalit. Si Lacson na nagsabi niyan. Lord Alan Velasco. Ayon pa kay Lacson, may mga nabago sa budget na isinumite ng Malacanang kumpara sa bersyon na ipinasa ng Kamara. So nabago, ito baka kasi sabihin ninyo, akala ko ba, sabi mo dati, executive branch siya nag-decide niyan. Ito, sinabi niya. Iba ang pinasa ng executive branch sa ipinasa ng Kamara. Okay? So, ginalaw. Hindi ako nagsabi. Si Lacson May mga distritong nabawasan daw ng alokasyon at meron namang nadagdagan. Pero giit ni House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap, walang ginalaw ang mga kongresista. Ayan ang dahilan wala daw ginalaw. Nagkaroon man daw ng pagbabago. Mamaya, tingnan ninyo ang reasoning may papakita ko sa inyo. Dahil yan sa mga amendment ng mga ahensya ng pamahalaan. It's not true dahil ako gumawa nung gab to ma'am sa akin dumaan yun Ang order ko, lahat lang ng babaguhin ay institutional amendment and puro lang ma'am, sa DPWH to puro agency initiated lang. Agency initiated, ibig sabihin, ang nagbago daw ng budget, DPWH. Okay? Agency initiated. Binanggit niya pa, DPWH. Mamaya, may papakita ko sa inyo. So yung agency lang ang pwede magbago, hindi kami pwede magbago. Agency lang daw ang nagbago. Okay? Sige.
ng mga project. So, walang natapyasan sa mga allies ni Speaker Cayetano at walang nadagdagan sa mga allies ni Speaker Velasco. Wala daw. Okay? Sabi pa ni Yap, maging ang kanyang distrito sa Benguet ay nadagdagan daw ng infrastructure Pero nadagdagan daw ng infrastructure project sa kanyang distrito. project. Pero hindi naman siya kaalyado ni Velasco o ni Cayetano. O sige. Yung GPWH, they look at the province na may build or national project, yun yung mga nadagdagan. And then, from my point of view, and nakausap ko si Secretary Mark, wala silang binawasan district. I will resign kung mapapatunayan na kami mismo or ako mismo, binawasan ko yung isang probinsya, linipat ko sa probinsya ko, or tinanggalan ko ng budget si Elnay, linipat ko kay Lacson. Wala pang pahayag si Velasco tungkol sa aligasyon ni Lacson. Pero si Cayetano inakusahan ang kampo ng bagong speaker. Hindi ko pa nakikita yung BICAM pero definitely marami nadagdagan na pondo. Marami nadagdagan ng pondo from the NEP to the GAP. From the NEP to the GAP. So yung mga maingay laban sa akin, between 300 million to 1 billion. So yung kung mga maingay laban sa akin, between 300 million to 1 billion, nadagdagan na sila. Nadagdagan daw ng 300 million to 1 billion. From the House to the Senate. Kaya pala, katap lang ng October 14 na before that mag-take over, kasi nga may mga pondo na pinag-uusapan. Sabi pa ni Cayetano, Okay? Mamaya explain ko sa inyo ang nangyayari. o meron talagang korupsyon maging sa Kamara. Pero di niya sinabi kung sino ang mga sangkot dito. Suwestyon lang niya sa Department of Justice, imbestigahan itong mabuti. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kasalukuyang House leadership at ng DPWH. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Okay. So ganito, explain ko lang Yung mga kaalyado ni Cayetano, binaba ang budget. Okay? At sinasabi nga na tinaas naman daw yung mga kaalyado ni Velasco. Hindi ako nagsabi, si Lacson. Ang dahilan naman ngayon, nitong kampo ni Velasco, wala daw silang tinataas na budget na sila ang gumawa. Ang sinasabi nila ay institusyon o ahensya ng gobyerno, particularly DPWH, ang nagtaas ng budget. Okay? So sa madaling salita, pinapasa nila ngayon sa DPWH yung burden na nagtaas ng budget ang DPWH dun sa mga congressman na kaalyado ni Velasco. Hindi daw silang nagtaas, okay? Kung hindi yung DPWH. Nalinaw? Sabi ni Cayetano, meron talagang nangyayaring corruption diyan kaya minadali yung not the term corruption. Merong pagdadagdag na budget kaya minadali yung pagpalit ng leadership. Okay? So sino ngayon ang mapapaniwalaan natin? Si Lacson at saka si Cayetano na nagsabi na meron talagang pagbabago? O itong kampo ni Velasco na wala? O ito? Si Mark Villar. Tanong natin, Mark Villar, may corruption ba? Okay? Kasi yan ang naging issue ngayon yung corruption diyan sa DPWH at saka sa mga mambabatas, di ba? Na binabanatan ngayon ni Greco Bellica. So tinanong ngayon si Mark Villar, meron ba talagang corruption diyan? Ano sagot mo, Mark Villar? I realize that it's a systemic problem that requires a systemic solution to minimize. So, systemic problem at saka talagang systematic daw ang pagko-corruption diyan. Okay? So, papaano? Ito raw ang dahilan kung bakit agad nilang ginawang computerized ang kanilang project management at gumamit ng satellite technology para ma-monitor ang kanilang mga proyekto. Okay. Dahil dito, So, aminado naman na meron. Kaya nga nila in-upgrade para daw ma-monitor. 25 contractors na raw ang blacklisted ng ahensya. Okay? Pero pag-amin ng kalihim, Regarding naman sa House of Representatives, anong inamin ni Mark Villar? Pakingge. pagdating sa kalakaran sa Kongreso kung saan may mga budget para sa DPWH na naisisingit na wala sa kanilang rekomendasyon, wala na raw silang magagawa rito. Ano daw? Ulit. Ano daw? Regarding sa corruption sa House of Representatives, ano sabi ni Villar? Pasok! Raw ang blacklisted ng ahensya. Ito, pakinggan nyo. Pero pag-amin ng kalihim, pagdating sa kalakaran sa Kongreso kung saan may mga budget para sa DPWH na naisisingit na wala sa kanilang rekomendasyon,
wala na raw silang magagawa rito. May mga naisisingip na wala sa kanilang rekomendasyon at wala na silang magagawa. Okinawa. Sa madaling salita, naniniwala siya na merong naisisingit na wala na silang magagawa. Hindi ko sa akin ang galing yan kay Mark Villar. Ha? Na meron talagang naisisingit sa budget nang wala na silang magagawa. Case closed. Tapos ang usapan. Hindi na ako nagsabi ha. Ano man daw ang lumabas sa General Appropriations Act? Ano man daw lumabas sa General Appropriation Act o yung budget na pinag-usapan. Ipinatutupad lang nila ito. On our part, we recommend as best as we can. We manage Okay. it as best we can. Okay? And then what comes out in the GAA, we respect that this is the product of the majority of the legislators. So sa madaling salita, wala silang kinalaman sa pagtaas o pagpasok ng mga dagdag na budget na tinuturo ng kampo ng ni Velasco. Wala silang kinalaman. Sila na daw, nire-respeto daw ni Mark Villar. Ayan Ganun talaga yung budgetary process, and that's how it's always been. But ultimately, it's a legislative power to pass the budget. It's the legislative power to pass the budget. Boom! Case closed. Tapos ang usapan. Hindi ako nagsabi Ngayon, sino ang papalag sa sinabi? Sinabi ni Lacson, may nakita siya. Pagtaas ng budget ng mga kaalyado ni Velasco. Hindi ako nagsabi, si Lacson. Sinabi ni Cayetano, sige, meron daw talaga. Sinabi ng kampo ni Velasco, wala. Okay? Agency daw o yung mismong ahensya ang nagbabago. Ano sagot ng ahensya ng gobyerno? Ulit natin. Ulit. Pakinggan natin si Mark Villar. Talaga yung budgetary process, and that's how it's always been. But ultimately, it's a legislative power to pass the budget. It is legislative na. Wala na sa kamay nila. Binigay na raw ng Presidential Anti-Corruption Commission kay Pangulong Duterte ang listahan ng mga mambabatas na kumikickback umano sa mga proyekto ng DPWH. Hindi sila pinangalanan ng Pangulo.